At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin at ito pag-usapan natin yung sinasabi na mangyayaring crashing defeat sa monster trio natin sa nagaganap na laban dyan sa may Elbaf. At ito yung isa sa mga sinasabing foreshadowing na mataas-taas talaga yung percentage na pwede mangyari. At so yun, huwag na natin patagalin pa, simulan na natin yan. At dito nga tayo magsisimula sa may cover page na to sa nakalipas na chapter. At ito ngayon yung pinagbasihan kung bakit sinasabi na matatalo at crashing defeat pa yung mangyayari sa monster trio natin. At ito nga makikita na itong si Nami, pinapagalitan niya itong tatlong unggoy. So itong tatlong unggoy na to ay parang may kamukha nga yan. At ito yung unang unggoy dito na nakatakip yung bibig. Ang unang-unang sinasabing nirepresenta niyan ay itong si Zoro. Habang sa kabilang banda naman, itong unggoy na may puso-puso ay si Sanji naman yung nirepresenta niyan. At ito nga yung tawa ng unggoy dyan sa gitna. Wala siyang pakialam kahit pinapagalitan ni Nami. Ito si Luffy naman yan. At so now ay konting info lang patungkol rito sa tatlong unggoy na to. At ito nga yan, base yan sa Hapon na sa Japanese. At ito unang-una nakalagay nga dyan, Mizaru. Ito yan, yung unggoy na nasa gitna, Sinat. So ito yung nakatakip o yung kanyang mga mata. At ito naman yung Kikazaru. Ito yung Hirnat. Ito yung sa unggoy naman na may puso-puso at yung nirepresenta niyan, ito si Sanji. At ito naman yung Iwazaru, yung unggoy na nakatakip, yung kanyang bibig ay Speak Not. So ito, sabi nga rito, the ending Zaru is an old Japanese negative for meaning not do. At so ayan, dahil nga rito sa meaning niya na sinasabing negative yung kahulugan nito, kaya marami ngayon sa One Piece community natin yung nahihiwagaan kung bakit ganito yung pinortray ni Oda. Foreshadowing ba yan na may mangyayari nga rito kala Luffy? At saka bakit sinasabi rito na Sinat, ito yung kay Luffy, yung di nga makakita. Itong si Luffy, ito naman si Sanji ay Hear Not. Tapos dito kay Zoro is Speak Not. So ano, yung ibig sabihin yan, ano yung mangyayari nga raw sa monster trio natin? So ako actually, di ko talaga ma-decipher kung ano yung nasa isip ni Oda dyan. Parang ang lalim na ang hirap eh. Kung totoo ba na yun, literal ba yung ibig sabihin ni Oda rito na kunyari, kung si Zoro nga, yung pinapatukoy ng unggoy na to, hindi ba siya makakasalita ganyan? So yun lang naman yung pinagtatalunan nga sa One Piece community natin. At ayun, dahil nga sa sumuko na yung One Piece community natin sa kung paano i-decipher yung gustong iparating dito ni Oda. At eto, nag-focus sila ngayon sa isa pang major na nakita dyan, which is eto nga yung mga sugat dito ng tatlong unggoy. So dito mapapansin na ayun sila, may mga sugat-sugat sila sa may dibdib. At eto nga yung sinasabi dahil dyan na may mangyayaring di nga maganda dyan sa monster trio natin. So bukod pa, yung sinasabi nga rito yung Hear Not, Speak Not, saka yung See Not, hindi na yan, dinisregard na yan ng One Piece community natin. At eto ngayon, yung pinag-focus nila ay yung tinuunan nila ng pansin, yung mga sugat dyan nga sa mga unggoy. At dahil nga dyan, ay di ba nga nakita natin dito yung kay Luffy, ayan, na-stab na siya ni Imo sa may dibdib. At ito nga, dalawang espada pa yung isinaksak sa kanya. So now, kung makikita natin dito sa may cover page nga na may sugat, ito yung counterpart ni Zoro na unggoy saka si Sanji, ang ibig sabihin niyan, possible na pwede nga rin daw na ma-stab din itong si Sanji at saka si Zoro ni Killingham at saka ni Saint Summer. So ibig sabihin, kagaya na nangyaring sitwasyon kay Luffy, magiging malala rin yung kondisyon ng dalawa na to kapag tinamaan sila ng espada nga nito ni Summer at saka nga ng spirit ni Killingham. At ito nga recently, hindi pa natin nakikita naman talaga kung nakapalag ba ng maayos ito si Zoro saka si Sanji kay Killingham. Pero ito nga, yung sa nakita natin paglaban ni Zoro kay Saint Summer, ginamit niya yung kanyang attacking pinangtalo kay King, pero yun nga, nagawa lang niya na i-block ng ganong kadali ni Saint Summer. At ayun nga, na-overwhelmed ni Saint Summer itong si Zoro dahil nga yan sa omen na ibinigay sa kanila ni Imo-sama. So dito, somehow, ay nakikita na nga natin na mukhang may hirapan sa laban talaga dyan itong si Zoro at saka itong si Sanji sa dalawang God's Night na to. Lalo na yung sa pagdating dito kay Sanji, talagang sa tingin ko may hirapan siyang lumaban dito kay Killingham. Kasi nga itong si Zoro, di ba may Conqueror Haki na siya. So although hindi pa nakokontrol talaga ni Zoro, hindi niya pa nagagamit ng maayos yung kanyang Conqueror Haki. Pero ganun pa man rin, ay may Conqueror Haki na siya. At ito nga, nilalabanan niya si Saint Summer
pero nahihirapan siya. Pero ito si Sanji, talagang totally hindi niya pa na-unlock yung kanyang Conqueror Haki. Tapos haharapin niya ito si Killingham na nag-level up na dahil nga sa Ome ni Imu. Tapos may malakas pa siyang sandatang gamit-gamit ngayon. So dito sa tingin ko, kapag hindi talaga na-unlock ni Sanji yung kanyang Conqueror Haki, magiging tagilid ito si Sanji laban dyan kay Killingham. At sana kung ganyan nga, hindi ganun kaganda yung sitwasyon ni Zoro sa ni Sanji natin, ay talagang mataas-taas yung percentage niyan na talagang matalo sila ng dalawa na to. At hindi lang basta pagkatalo yung mangyari sa kanila, baka mangyari nga rin sa kanila yung nangyari kay Luffy na talaga namang anlala nung kanyang kondisyon, talagang yung tama niya direkta sa may dibdib, sa may puso baka ganyan din yung kaindatnan nga ni Zoro sa ni Sanji. At ito ay kung pagbabasihan natin yung sa cover page nga na ginawa ni Oda na may mga sugat sa dibdib yung dalawang unggoy doon. Pero yan, maliban pa rito ay isingit naman natin tong isa pa sa highlight kay chapter 1189. So ito naman medyo good news yan kasi nga yung sa pagdating dito ni Gaban, at yung malupit rito, yung iba talagang nakita na yung ginawa nga ni Gaban, yung iba hindi naman napansin. Pero ito nga, bago sa lagin ni Gaban itong pag-atake ni Imu dyan kay Luffy, ay makikita na ayun, na-chop na ni Gaban yung puno kung saan naka-stab si Luffy. At hindi lang yan, natanggal niya pa yung isang espada na nakatusok dyan kay Luffy. So dito, makikita lang talaga na napakalupit, napakabilis nito ni Gaban. Kasi ayan nagawa niya lang matanggal yung espada na nakasaksak kay Luffy, yung isa sa espada na nakasaksak sa kanya, tapos na-chop niya pa yung puno. Tapos ito, sa kanya sinalag itong atake ni Imu. So dito masabi natin talagang napakaangas nito ni Gaban kasi ang tanda niya na pero nagawa niya pa yung ganyang bagay. Pero yun nga lang, ang tanong rito, dahil nga sa katandaan na ni Gaban at saka hindi nga ganun kaganda yung condition niya, may tama pa siya, injured pa ito si Gaban. So kaya yun ang tanong, hanggang gaano yung itatagal ni Gaban sa pakikipaglaban rito kay Imu. At so ayun pagkatapos nga nito, isyan guys, so hanggang dito lang itong video natin at yan ay going back nga rito bago tayo tuluyang matapos. Kaya ba sa tingin nyo, yung gustong iparating dito ni Oda sa kanyang cover page na to, yung C-Nut, Hear-Nut, saka Speak-Nut na parang pinapatukuyan nga raw niyan itong si Zoro, si Luffy, saka si Sanji. At ayun, sa tingin nyo nga ba ay talagang magiging malala rin yung magiging mangyayari sa laban ni Zoro sa ni Sanji kay Killingham sa kay Saint Summer? So matatalo nga ba itong monster trio natin dyan sa Elbaf laban sa grupo ni Imu? So siguro pa-comment na lang guys dyan sa baba. At ayan, ay ulit ay maraming salamat sa panonood dito kay One Piece natin at sa walang sawang pagsuporta sa channel natin. Sila naman, so lagi mag-ingat. God bless niyo lahat at kita-kits tayo ulit.